Nahulikam ang suicide bombing sa Pakistan. Sakay ng truck ang suicide bomber na nagpasabog sa headquarters ng isang paramilitary force sa lungsod ng Quetta. 10 ang namatay, kabilang ilang sibilyan at sundalo. Mahigit 30 naman ang sugatan. Ilang terorista rin ang napatay ng mga otoridad. Wala pang grupong umaako sa pag-atake. Sa mga nagdaang buwan, dumala sa Quetta at iba pang lugar sa hangganan ng Afghanistan at Iran ang pag-atake ng mga militante at ibang grupong nais kumalas sa Pakistan. Tirahan at kaligtasan ang problema ngayon ng ilang nilindol na residente sa San Remigio sa Cebu. Bukod sa mga uka, kabi-kabila rin doon ang mga tumambad na butas o sinkhole. Mula sa San Remigio, Cebu, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Ivan, mahigit 30 na nga anong natagpo ang sinkhole dito sa San Remigio, kaya naman ang nais ng pamahalaang lokal ay malaman kung po pwede bang tabunan na lamang ang nasabing mga sinkhole o ideklarang hindi naligtas ang mga apektadong lugar. Hindi na pantay ang kalsadang ito sa Sitio Tangkong, Barangay Hagnaya, San Remigio, Cebu dahil sa malalim na bitak na likha ng malakas na lindol Martes ng gabi. Isang sidecar ng tricycle ang makikitang nakalubog. Patikim pa lang pala yun dahil sa komunidad marami pang bitak. Si Wilma naiyak at napayakap sa anak nang makitang nasa ibabaw pala ng fault line ang bahay nila, kaya kahit gamit sa loob hindi nila makuha. Walang mabihis ba? Tapos sabi nila, wag nyo nang pasukin kasi delikado daw kasi yung halo daw yung ilalim sa bahay namin. Kaya ako kasi pinaghirapan ko yung bahay ko. Ya, ganun na lang. Wala akong magawa. Mabuti sir, ligtas kami lahat. Maputik ang ilang kalsada, pati ang loob ng ibang bahay. Sila ang pinakapurod kasi malapit sila sa balon. Diyan naglabas din sa balon ng mga putik nung gabing yon. May mga bidak din sa kalapit na barangay Punta dahil sa malakas na lindol. Napakalalim at napakahaba nitong bitak dito sa Barangay Punta, dito sa bayan ng San Remigio, Cebu. Makikita nga po natin na talagang halos ilang tao ang lalim nito at pag sinukat naman natin, napakahaba po ng gap. Ito na halos yung pinakamaiksi at doon sa banda doon ay mahaba pa. Ang mga taga rito nais na mabisita ng mga eksperto itong nangyaring bitak sa kanilang lugar para malaman nila kung paano ba sila magpaplano ng kanilang buhay sa mga susunod na panahon. Si Aling Josephine, nagkabitak-bitak ang bahay dahil sa lindol. Hindi niya malaman kung paano silang mag-anak ay nakatalon at nalampasan ang mahabang bitak. Nanginginig pa rin siya kapag tumatawid sa bitak. Ang mga alagang baboy, ipinakiusap na niyang ilipat na. Hindi ko kaya, sir. Sa mga yun, sir, wala na kaming matirahan, wala na kaming balay. Sa Sitio Sansan sa Barangay Manyo, maraming nakitang sinkhole. Ang isang malaking butas, may tubig pa. May dalawang maliit sa di kalayuan at may sinkhole sa tabing dagat. Pero ang pinakamalaking sinkhole na aming nakita, nasa gilid ng bahay ni Nazaldi. Mabuti na lang, nakalikas siya at kanyang mga magulang ng lumindol. Ayaw na nilang tirhan ang bahay nilang nasa bingit ng sinkhole. Ayon kay San Remigio Mayor Mariano Martinez, 32 sinkholes and counting na ang naitatala nila. We cover them or just declare the areas unsafe. Yeah. But the problem there is there are already buildings. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR kaugnay sa mga hakbang kasunod ng mga tumambad na sinkhole. May timang PHIVOLCS na minamapa na sa Cebu ang Bugo Bay Fault na siyang pinagmulan ng 6.9 magnitude na lindol noong Martes. Nasa Cebu rin sina DPWH Secretary Vince Dizon at Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon. Binisita nila ang San Remigio kung saan mahigit 20 ang nasawi. Magtatayo rin ng tent city ang Red Cross sa tulong ng DPWH. This will be preparing for 2,500 families. Kung kakapusin, dadagdagan pa natin. And each tent will have sleeping kits. So may banig, 2, may kumot, may moskitero. Pagkatapos may hygiene kit na yun, na may tuwalya, 2 tuwalya, mayroon silang 6 na sipilyo for a family, may sabon. Ang dami pong mga tourism workers that have been gravely affected with a loss of livelihood.
So una, pina-include po natin sila sa one of the priority sectors na mabigyan ng family food packs through this DSWD. And then eventually we are endorsing them as well as those that will be situated in the tent city for alternative livelihood training by the Department of Tourism. Maraming tulay at kalsada ang napinsala ng lindol. Agad daw itong ipapaayos ng DPWH. Gawa na yun ngayon, so cleared na yung mga highways natin. Ang next step, starting Monday, uunahin natin yung mga tulay, magre-rehabilitate na tayo. So papaspasan natin, sabi ni Presidente. Kailangan tuloy-tuloy na yan. So advance work lahat to. Ivan, ayon sa mga opisyal na dumating dito mula nga dun sa mga kalihim at mga taga Red Cross, talagang mahaba pa ang laban patungkol sa epekto nitong malakas na lindol. Kaya naman dapat daw na magtulong-tulong ang lahat para malagpasan itong malaking hamon. Balik sa iyo, Ivan. Yes, Ian, nakikita ko sa likod mo, yan yung tent city, ano? Parang dyan sa San Remigio yan. Pero yung mga ibang bayan kaya, naapektado rin yung mga residente na wala ring matuluyan. Pansamantala, saan sila ngayon? Ivan, yung mga tent city na gaya nito, no, actually ito yung mga tents na itinayo pa lamang naman ng mga lokal na pamahalaan, ng iba't ibang mga organisasyon, pero iba pa yung itatayo na tent city ng Red Cross sa tulong ng DPWH. Mas malaki yun, Ivan, at mas maraming ma-accommodate doon. Ano? Pero yung natanong mo na papaano yung mga ibang mga lugar, ano, marami ding mga ganitong kapareho, no, sa Bogo, doon sa Medellin at sa iba pang mga bayan, ano. Pero Ivan, yung mga hindi na nakakapunta sa mga tent city o doon sa mga open space, ang napapansin natin talagang doon sila natutulog sa mga gilid ng kalsada, doon sa harapan ng kanilang bahay na open, kasi Ivan, talagang nagkakaroon pa rin ng mga pagyanig, ano, lalo kung madaling araw, ayaw na at natatakot ang mga residente, lalo na yung mga bata, na kapag yumayanig ay nasa loob sila ng bahay. Kaya ang ginagawa nila, doon na lang sila naglalatag sa labas para daw agad ay nasa ligtas na silang lugar, Ivan. Maraming salamat, Ian Cruz. Minamadali na ang pagbuo ng tent city sa Northern Cebu na magiging pansamantalang hapon tirahan ng mga pamilyang nilindol. At mula sa Daan Bantayan, Cebu, nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Ivan, alinsunod nga sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos ay tinatayo na ngayon ang mga tent cities sa mga lugar dito sa Northern Cebu na matinding naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol. Sa bakanting lote sa barangay Cogon sa Bogo City, itinatayo ang mga tent na pansamantalang tutuluyan ng mga nawalan ng tirahan dahil sa magnitude 6.9 na lindol. Karamihan kasi takot pa bumalik sa kani-kanilang bahay. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos ng pagtatayo ng tent city lalo't hindi agad mere-relocate ang mga nawalan ng tirahan. Ininspeksyon ni na DPWH Secretary Vince Dizon, Tourism Secretary Cristina Frasco at Philippine Red Cross Chairman dating Senador Richard Gordon ang tent city. 2,500 tents ang ilalagay rito. Kumpleto raw ito sa water station, sanitation facilities at ibang amenities. Mula Bogo, dumiretso ang mga opisyal sa bayan ng Medellin kung saan may itatayo ring tent city. Patuloy naman ang pagdating ng tulong sa mga nilindol sa Northern Cebu. Bumigat ang trapiko sa mga kalsada papunta roon. Karamihan ay mga bumibiyahe para sa relief mission at distribution. Kawawa naman kasi, di ba, yung mga kababayan natin that are currently nasa roads or nakakalat, di ba, kawawa sila from the elements. So the LGU will be handling that. It's a complete city practically. You have a medical, although the mayor already has not too far away from here, a health center. First, we will start with those families na permanently yung bahay nila na damage talaga. And then second po, we will also try to may report kasi second na yung sa Philvox there was a new fault line. So we will try to convince or maybe force evacuate those residing along the fault line. Ivan, dahil nga sa lumalalang sitwasyon sa traffic, nananawagan ngayon ang Cebu Provincial Government sa mga magdodonate para sa mga biktima ng lindol. Kung maaari, i-course through sa provincial government o sa iba't ibang organisasyon ang kanilang mga donasyon imbes na personal silang pumunta dito sa Northern Cebu para hindi na dumagdag pa sa mabigat na daloy ng trapiko. Ivan? Daghang salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV.
Dalawang armadong lalaki ang nang-hold up sa isang kainan sa Antipolo City. Isang lalaki bumibili lang ng goto ang pinuntirya at tinangayan ng kwintas. Nakatutok si Bea Pinlac. Nabulabog ang gotohan na ito sa Barangay de la Paz, Antipolo City nang pumasok ang dalawang armadong lalaki na nakasuot ng helmet at face mask. Tinutukan nila ng baril ang lalaking customer. Bumibili siya, tapos bigla pong may pumasok na dalawa, tinutukan po ng baril, tinuro po yung kwintas, hanggang sa pagkakuha ng kwintas, labas na po agad. Kasi po may hawak na cellphone pa yung hinold up eh. Hindi ko inuwa, talagang kwintas lang po ang kinuha. Agad nakatakas ang dalawang suspect matapos ang krimen ayon sa barangay. Ayon sa Antipolo Police, iimbestigahan nila ang insidente. Tingnan natin yung footages po dyan, footage, yung CCTV footage po dyan at mapag-aralan po natin kung may connection po ba ito sa mga naging nakawan po. Posibleng maharap sa reklamong robbery ang mga suspect na tinutugis pa. Sinusubukan pa namin makuhanan ng pahayag ang biktima at may-ari ng gotohan. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras.